kasi hindi tinutukoy niya Apostol Pablo. Pero eventually, kahit wala kang sakit, narating ka rin naman, mamamatay tayong lahat. Tama ba? Amen. Because mamamatay. Diba? Kasi yung nakatotohanan. Kasi nasabi niya Apostol Paul sa atin, tumatanda tayo. Hindi naman tayo pakurong, di ba? Patanda tayo. Eventually, doon tayo pupunta. Pero syempre, kung ano ang nangyayari sa katawan natin, may epekto sa buong pagkatao natin. Posible na dahil nanghihina at pagod na pagod ang katawan natin, pinanghihinaan ka rin ang Lord. Ang paglabas sa pagkatao natin ay maaaring maka-apekto sa panloob na pagkatao natin. Kasi hindi naman po natin yan basta mapaghiwalay. Tama po ba? Amen. Pero ang sabi ni John Calvin sa komentaryo niya sa verse na ito, na isang pagkakamali kung lilimitahan lang natin ang outer self sa katawan natin. Ayon po kay John Calvin, layon dito ni Apostol Pablo, nakasali rito ang lahat ng bagay na may kinalaman sa buhay natin sa kasulukuyan. What it is? Riches, honors, friendship, and other resources. Sa buhay na ito, mararanasan natin mabawasan, tutuluyang mawala ang mga bagay na yan na inaakala natin kailangan natin para maging masaya ang mga buluan natin. Pero ayon kay Paul, kapag nangyayari yan, okay? Kapag nangyayari, kapag may inalis ang Diyos sa buhay natin, kapag tayo'y tumatanda, kapag tayo'y nangihina, God is at work in our heart. Ang aming panloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw. This is what he's saying. Yet inwardly we are being renewed day by day. Sa halip na panghinahan ng loob, we take heart and encouragement and strength sa ginagawa ng Diyos para baguhin tayo at maging katulad tayo ni Kristo. And we are now a new creation in Christ. Amen. That is what he says in 2 Corinthians 5:17. Buksan po natin ito, no? 2 Corinthians chapter 5, verse 17. And so read this one. Therefore, if anyone is in Christ, the new the new creation has come, the old has died, the new is here. So, isa ka ng bagong nilalang kung ikaw ay naka Kristo, tama ba? Amen. At patuloy na niyang binabago araw-araw. Ibig sabihin, yung Christian life natin ay dapat progressive. Everybody say progressive. Progress. Ano ba ibig sabihin nun? Tuloy-tuloy na binabago ng Diyos. Tama ba? Amen. Tama ba ako? For us to understand this thing, di ba? Noon, bago ka, or bago mo makilala si Kristo, palamura ka. Nung makilala mo ang Panginoon, meron ka ng standards. Ano ba ang masama at ano ba ang hindi? Tama ba ako? Amen. Tama ba tayo? Amen. Nagkakaintindihan po tayo? Amen. So nagkakaroon ka na ng consciousness na, hindi pala dapat ako nagmura. Bakit? Kasi sinisira ko yung image ng Panginoon. Doon ka nagkakaroon ng bagong creation. Tama ba? Pero araw-araw sinusubukan ka ng asawa mo, ng mga anak mo, ng kapitbahay mo. Tama ba? Merong challenges. Na hindi naman overnight, nagkakaroon ng pagbabago, of course. Proseso po yan. So yung pagbabago natin, hindi instantly na parang noodles, 3 minutes, luto lang. Hindi po ganon. Ang pagbabago na meron po tayo ay proseso ng Diyos sa puso natin na hanggat kaya ng Panginoon araw-araw at hanggat araw-araw sumusubro tayo sa Kanya, kumikilo siya sa puso natin. Amen. This is progressive. Nagpapatuloy, tumutukoy sa transformation, sa sanctification, to be transformed by the renewal of our mind. To put the new self which is being renewed in knowledge after the image of our Creator. Yan po ang layunin ng Diyos sa buhay natin. Not an easy and comfortable life. Habang natututo tayong tumitingin at tumingin kay Kristo sa mga oras na mahina ang katawan natin, sa oras na kaunti ang financial resources natin, na kaunti ang encouragement na nakukuha natin sa mga kaibigan natin, at masasakit ang mga nararanasan natin, when we look always to Jesus, ang ginagawa niya sa atin, binabago po tayo ng Diyos.
Amen. We are being transformed into the same image of God, the image of Christ. Na hindi lang niya hinahayaang maranasan natin ang mga kahirapan sa buhay. Take note of this one. Hindi lamang hinahayaan ng Diyos na maranasan natin ang kahirapan sa buhay. Siya mismo ang nagplano, siya mismo ang nagtakda na maranasan natin ang mga ito. For what? To accomplish His transforming work sa buhay natin, day by day. Walang hinto, walang day off, until that final day na masilayan natin si Kristo at magiging lubos na tulad tayo ni Kristo.